Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po uli ang inyong abang lingkod, JDB. Pag-usapan natin ngayon ito. Um, Sinabi ho kasi ni PBBM na this week ay mag-aanunsyo na siya ng bagong cabinet secretary para po dito sa DepEd. Okay? At nagkaroon po ng mga suggestions. Yan, yung nakikita niyong apat na tao po diyan sa picture o sa thumbnail natin, yan po ang mga suggested personalities. Okay? Tatlong politician, tapos isa pong economist, isang eksperto. Yan. Okay. Ito ho yung balita ng Inquirer.net, which today ay, ang sabi dito, in a letter on June 24 addressed to the President, PBED, President Chito Salazar listed Senator Angara, Negros Occidental Congressman Jose Francisco Kiko Benitez, okay. Uh, DSWD Secretary Rex Gatchalian. Naku po, Rex Gatchalian. Minaalala ho ba kayo na content natin? Ito pa. And economist and public finance expert Meluida Nene Guevara of Synergia, whatever, Foundation to become the next Secretary of Department of Education. Okay, so ito po yung kanyang uh, shortlist, no, para sa DepEd. Hindi naman po sa pinangungunahan ko ang ating Pangulo. Ang akin lamang po, Mr. President, pakiusap, huwag naman na po kayong maglagay ng politiko. Dahil po, sa politika, nagka-leche-leche po ng malala ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Di ba? Ito yung nag-trigger sa akin. Tignan nyo naman. Anong sabi rito ni Joel Villanueva? Sabi niya I second the motion. Kasi si Cheese Ang pinupush din ni Cheese ay si Angara. Senator Angara. Sabi rito ni Joel, I second the motion. He is the best candidate for education. Teka, ang katinang likod ko. Sorry. May lamok. Sabi niya, he is the best candidate for education chief. Yan. And then, bumanat naman si JV Ejercito. Parang nauna yata si JV. Sabi niya, Sonny Angara would be a good choice for DepEd Secretary. Hope he will be considered. Diba? Sumagot naman si Sonny. Thanks, brother sense. Diba? Anak ng mga nonsense naman, oo. Diba? Ito ho si Sonny Angara, which is sa number one ko talaga itong ino-oppose dito, and then si Gatchalian. Kasi, isipin nyo ang atin pong sistema ng edukasyon ay napakasensitibo. At nandun na po tayo sa talagang sabihin natin na mapanganib. Diba? Mapanganib na kalagayan ng sistema ng edukasyon natin. Dahil po, hanggang ngayon, mula pa noong 2010, wala pang magandang nangyayari. Dahil yung napakaganda sana na K-12, hindi na ipaliwanag ng maayos sa mga magulang para suportahan. Bakit? Mukhang yung mga taong dapat nagpapatupad dito ng tama, hindi nila pinatutupad ng tama. Wala talagang ginawang tama. Kaya, ano man ang ganda ng batas, sabi ko nga, kung kupal, di ba? Alam mo na resulta. Hmm. Kaya po tayo nagka-leche-leche. Ang kalidad ng sistema ng edukasyon natin ay dahil po sa sobrang politika ng bayan natin. Ang mga ahensya ng gobyerno, 'di ba? Anong nangyari? Ginagawang regalo sa mga kaalyadong politiko. Hindi po tama ito. Ang dapat dito ay ang inilalagay sa mga ahensya na yan, total yung mga yan naman hindi naman yan binoboto, ay dapat po yung may mga kinalaman sa trabaho na yan. Kung taga DND, dilagay mo yung may nalalaman sa defense. Kung taga
Finance, ilagay natin yung mga finance expert, 'di ba? Kung eto naman po ay para sa education, dapat naman po ilagay po, Mr. President, ay hindi ho politiko. Dapat ho hindi mismatch. Dapat ang ilagay dito, yun po talagang again merong extensive na achievement, 'di ba? Alright, sorry, excuse. Dapat ang ilagay diyan meron pong extensive na mga nagawa talaga, mga pag-aaral, yung talagang alam po yung every part ng ating, edukasyon, yung alam yung problema nito. Yung kanyang background po, hindi naman po porket ito ay nasa, mataas ang pinag-aralan, naging professor or what, dapat po ang anuhin natin dito is ang ilagay niyo po dahil ang problema natin is the foundation of education, yung talagang nandoon sa linya ng basic education, 'di ba? Huwag magmadali ng paglalagay dahil gumagana naman ang DepEd dahil nandiyan ang mga undersecretaries na andiyan po kayo, Mr. President, na may indirect supervision sa kanila, 'di ba? Mainam nga 'yun direkta sa inyo. O, pumili ng ilalagay na tao na wala hong pakialam sa politika. Dahil napakasensitibo. Sinasabi nga, late ang sistema natin ha, late ang kalidad natin ng katumbas ng 4 na taon, parang hindi po lang 4 na taon, parang 40 taon ng diferensya, eh. So ang laki po ng hahabulin kumbaga, 'di ba? So dapat, Mr. President, ang ilagay niyo po, huwag yung politiko. Tignan niyo ha, si Angara, sabi nga si Angara po ay last term. Aba, kung last term bakit gagawing bakasyunan, sabi nung iba, bakasyunan ang Senado, 'di ba? Then after 3 years, ay Senado, bakasyunan ang DepEd. And then after 3 years, kakandidato uli. Alam niyo, mali pa nga rin po yung 3 years lang ang ipinapahinga ng isang senador eh. Because ang kanilang term po is good for 6 years. So dapat magpahinga sila ng 6 na taon kung gusto nilang bumalik sa pagiging senador. Ang kongresista dapat magpahinga ng 3 taon bago sila bumalik. Well, they have no choice because election sa bansa is every 3 years. 'Di ba? Hindi ako pabor ng gano'n. Ang ilalagay dahil po kapartido o kaalyado sa politika, regalo ang kinabukasan ng taong bayan sa mga kapartido, 'di ba? Hindi ho tama yung gano'n. Again, dahil sa sobrang politika, nagkaletse-letse ang kalidad ng sistema ng edukasyon. At ngayon, ito po ay isa sa mga sensitibong ahensya ng gobyerno na may napakalaking pondo taon-taon. Hmm, 'di ba? My goodness, sabi ni Mel Limpin. Prof. Antonio Contreras of UP Los Baños, 'di ba? Meron din mga nagsasuggest si Clarita Carlos. Ang tanong, ano po ba kasi ang background ni Clarita Carlos? I would agree for Clarita Carlos sa DepEd. Sa ano DepEd, sa CHED. Kasi po sa college siya, si Clarita Carlos. 'Di ba? Matagal na panahon na nagtuturo 'yan, professor sa college. So yung isip niya talaga, naandun po sa kolehiyo, 'di ba? Sabi nga nung nakaraan ni Professor, si JC Chits, professor ng accounting 'yan sa DASMA. Oo, ang sabi niya, yoong mga superintendent ng DepEd, ito talaga yung mga nagkaedad na, inugat na, nirayuma na. Ito talaga sabi niya magagaling. Yan po yung mga may mga talagang nagfo-focus talaga sila ng pag-aaral, 'di ba? Yung merong dedication. Okay lang naman kung politician, pero hindi naman dapat politician na from politics going to DepEd kasi magiging jobless, 'di ba? Kung naging politician tapos meron pala siyang magandang track record sa edukasyon, aba, 'di ba? Palagay ko dapat makonsidera yung gano'n, oo. Ngayon eto tingnan niyo ha, meron kasing mga sila, um, teka,
Puntahan natin yung article. Oops. Meron silang isang sinasuggest dito. Ito pong si Congressman Kiko Benitez daw ang ideal na maging candidate for DepEd Secretary. Okay, he is a politician, he is a congressman currently, di ba? Yan. Pero kanina nung tinitignan ko ito, aba, ang ganda ng track record. Hmm. And again, ayoko ng politician kasi they're always after of election opportunities every 3 years. 'Di ba? Pero kung ang presidente naman po ay pipili, dapat po tignang maigi. Dapat po alam na alam niya yung yung lahat ng hibla ng ahensya at kung ano ang kanyang mga dati ng plano, yung kumbaga nakabantay talaga sa kalagayan ng sistema ng edukasyon. Para alam niya, he can go further, he can go round the bush. Paikot-ikot, kabisado niya. Dapat may ganun po. Ito, maganda yung kanyang background rito. Sabi rito, before entering political arena, ito ang nakakuha ng attention ko kanina mula ron sa tatlong rekomendasyon. Sabi diyan, si Benitez daw ay dating presidente ng PWU, yung Philippine Women's University, mga Methodist. Mga sabi niya, alam ko Methodist tong mga to eh. Held teaching positions in the University of Washington, Seattle. Wow. And then his academic pursuits provided him with a deep understanding of the socio-cultural dynamics that shape policy making. Ito ho ang importante. Yung may nalalaman dyan, sorry, di ko napakita sa inyo. Ito ho ang importante, yung mayroong kaalaman dito. Merong malalim na pagkakaunawa sa socio-cultural dynamics. Diba? Hindi yung, okay, tayo mamumuno ng DepEd. Aabangan natin kung anong sasabihin ng Pangulo. What? Di ba? Di dapat, ang Pangulo na lang ang manatiling natin, secretary ng DepEd. Pagka ganun, dapat po ay may kusang palo. Di ba? Talagang nakatutok talaga sila. And then, alam nila kung ano ang gusto ng Pangulo, iangat ang kalidad. O eto, sabi ni Professor, baka si Benitez pwede yan. Di ba? Sabi si F. Elisa Marcos. Hindi ako pabor kay F. Elisa Marcos kasi siya po ay nasa College of Law. No? Ang layo niya doon sa basic. So ang bagay sa kanya ay para po doon sa yung mga may masteral, 'di ba, doctorate. So ano ba nakakasaklaw doon? CHED pa rin under ng Office of the President. No, kaya lang hindi rin siya pwedeng ilagay sa CHED o sa kahit na anong posisyon po mga kapatid. Dahil yan po ay nepotism. Okay, nepotism po yan na ipinagbabawal ng ating saligang batas. Mag-appoint ng mga kadugo, ng mga kapamilya. Okay, so sabi rito, ito legislative contributions niya. Okay, and then community engagement. Yan. The Benitez family has a long history of being educators. Benitez Hall at the UP, named after Dean Conrado. Mag-anak niya. A testament to the family's enduring legacy and education. This rich heritage underscores the Benitez family's commitment to advancing educational excellence and accessibility in the Philippines. So, why Kiko Benitez is the right choice for DepEd Secretary? Diba? Sabi rito, he's an educator at heart. His extensive background. Sabi rito, si Kiko raw, hindi lang daw politiko. Bagkos, by heart, he's an educator. His extensive background in the educational administration, combined with his hands-on experience in teaching, makes him a perfect fit for the Department of Education Secretary. Imagine a leader who understands the intricacies of the educational system from the inside out and has a vision for making it better through technology and innovation. Ito ang importante.
May background ka na, may extensive background ka na sa ahensya, tapos meron ka pang ganyan. 'Di ba? Yan po yung importante. May vision para hindi maging konsumisyon. Ano ba? Benitez friendly and approachable manner coupled with his commitment to educational reforms can bring a much needed fresh perspective to DepEd. He is passionate about making decision accessible and inclusive for all Filipino children. With recent resignation of VP Sara, yeah, there's unfinished business that requires a dedicated and knowledgeable leader. Kiko Benitez's track record shows that he cannot only continue these initiatives but only enhance them, ensuring that every student gets the quality education they deserve. Ito po yung opinion ha nito ni Jake Maderaso. Yan. So kung ang pangulo po susundin niya po etong mga abay magugustuhan ko po talaga rin 'yan. And then etong isa pa yung babae. Yung babae okay rin sana ito si Melwida Nene Guevara ng Sinergia Foundation. Yan, okay rin 'yan. Ang problema lang kasi ang kanya pong expertise ay economics and public finance. So may mismatch po, 'di ho ba? Maganda ang track record, hindi politiko. Ang problema lang po rito nga naman natin ay ang kanya pong expertise. So again, it is because of the mismatch kaya hindi po ako pabor dito. Hindi ko tinatawaran ng galing niya. My only issue is the mismatch, 'di ba? So sabi ni ano yun? Ah, oh yes, taga Negros nga sila. And kailan lang nakasama nila ang ating presidente eh. Oops. Sabi niya, mga Benitez ng Negros, mga bilyonaryo yan. At na-link ang mga Benitez kay Tives. Eh magkakalugar sila eh. 'Di ba? And I hope hindi sa corruption. 'Di ba? Yeah, hindi pa pinapangalanan ni PBBM. Kaya nga po tayo nakikiusap na Mr. President, hangga't maaari, huwag naman po kayong maglagay ng politiko. Na katulad ng sinasuggest. Ang kinokontra ko po dito, ito hong kalokohang pumasok o sumagi sa isipan nitong dalawang senador. Actually, tatlo na kanilang inirekomenda. Plus, meron pang isa pa lang may nagrekomenda rin na dapat etong si si Angara ang ilagay. My goodness. Wag naman po sana, Mr. President, na 'yun ang pakinggan ninyo. Huwag politiko, Diyos ko po. Ang kailangan ho ng presidente natin dito, ah, eh, talagang makakatulong sa kanya. Okay, yung hindi po yung siya pa yung tutulong para hindi mabura sa limelight ang kanilang pangalan. And then for dito po sa kapatid ni Win Gatchalian, hindi ba siguro naalala ninyo yung ating content nung nakaraan tungkol diyan, 'di ba? Ang sabi ko nga um, 'to, ay sorry, eto, 'yan. Yung content natin nung nakaraan na ating nabalitaan, okay, mula ho sa taas, sa mga bubwit natin. Eh, si VP Sara kaya ipinagmamalaki niya na tinangka siyang, hindi ho literal na patayin, tinangka siya na gurgurin. Ibig sabihin ay siraan, patayin yung kanyang, um, good image. Dahil ang good image niya, siya ang number one na na cabinet secretary ng ating mahal na pangulo. 'Di ba, top performer na hindi naman paano naging top performer sabi ng ibang kapwa natin vloggers na siya ay, inamin niyang hindi niya alam ang kanyang ginagawa ay na hindi siya taga-education, sector. Kaya nga, "Ano ginagawa mo diyan?" 'Di ba? Kaya hindi niya magawang mag-review. That's a sign of it being, weak.
leader. 'Di ba sabi ni Gracie P, number one in her dreams. Pero tuwang-tuwa ang mga Digonians diyan, number one, pero hindi alam ang ginagawa, 'di ba? So, ngayon, ang buhay ko natatawa ako talaga rito, eh. Ay naku. Ngayon po, eto lang, um, dahil hindi pa naman pinapangalanan ng pangulo natin, please, 'di ba? Sana makinig ang ating pangulo na hindi po kasi ito, may statement nga pala ang ating pangulo tungkol diyan. Tingnan niyo, yung mga kinokonsidera niya. Of course, there are Oh, 'di many ba? calls for the new secretary to be an educator. There are many calls for the new secretary to be an administrator. There are new. Hindi ba napaka-importante na educator, 'di ba? Pero hindi naman nangangahulugan na teacher dapat. Hindi nangangahulugan na dapat professor, 'di ba? Hindi naman gano'n. Calls to be a historical professor for Historical professor, ibig sabihin dapat may nalalaman sa kasaysayan. all of this, and they're all valid. Yes, palagay ko dapat talaga lahat ng 'yan makita ng ating mahal na pangulo sa iisang tao, 'di ba? Sabi ni Noel, Narcida, si Professor Clarita Carlos o Rita Gadi para sa akin. Eh, 'di ba si Rita Gadi ay maka-China 'yan? Kabilang 'yan do'n sa grupo ng mga nagpanggap na loyalista noon. Tapos ang layunin lang pala, pasunurin ang anak ni Apo Lakay sa kanilang tunay na amo, sa China. Oh, 'di ba yung grupong GNTR? Oh, kabilang si Rita Gadi, isa rin 'yan sa nagpi-pitch doon ng, Marcos Gold. Tapos nang mapahiya sila, kinalaban na presidente, napahiya sila dahil walang walang gintong inilabas, walang pinamigay. Ay naku. So, wala tayong problema, linawin ko lang, kay Professor Clarita Carlos. Maganda yung track record, pero ang tanong, ano yung, naging iba pang record niya pagdating po diyan sa pagsusulong ng kalidad ng edukasyon? Ano ba ang expertise ni Professor Carlos? Political science, kung saan yun po ang aking pinag-aralan, 'di ba? Ano pa? Nilagay siya ni PBBM doon sa defense bilang advisor. Hmm. And after that, ano pa? Yeah, may mga sinulat na libro, 'di ba? Pero hindi pa rin akma. Ang kailangan po natin ay yung talagang sa basic education, 'di ba? Basic education. Best si Senator Rojas. Hala, papatawa ba kayo? Bakit si Rojas? Ano bang background ni Rojas? Eh, sinabi nga ng kamag-anak niya mismo nun, tamad yan, Ayaw ni Rojas, ni Rojas, na nag-iisip. Oh, kaya nga nung kampanya palaging ang nakapronta nanay niya, 'di ba? Mahusay gumimik, ayun sumablay, ganon-ganon. Ilang ahensya nung panahon ni ERAP ang hinawakan niyan, 'di ba? Puro sablay. Nagkataon na sinabi nga naging magaling siyang senador kasi magaling ang staff niya gumawa ng mga panukalang batas. Pero nung siya na mismo bilang hepe ng mga ahensya ng gobyerno, ikini-claim pa nga na credit sa kanya ang tawag dito, ang BPO industry. My God! 1998 pa may BPO na rin sa Pilipinas. Hindi kailangan ng Marojas dahil ang dahilan kung bakit dinudumog ng BPO entities ang Pilipinas is because of our flexibility and the ability to speak foreign language, especially English. Not because of Marojas, 'di ba? Oh, yun, Peking Wharton graduate daw. Oh, yun, yung nag-traffic enforcer, pa ganun-ganon. Oh, yung isang kaibigan ko, nadaanan niya madaling araw pala yung ginawa yung gano'n-gano'n niya ro'n sa may farmers para mukhang hapon. Tapos yung may paulan-paulan sila. Putang ng buhay ito, 'di ba? Hindi puwedeng gano'n. Yan, sigado na lang kasi galit sa mga bobo, patay, 'di ba? Ay naku.
Ito na yung sinasabi ko. Sabi ni Antonieta Salvio, JDB, wag mo naman pangunahan ang ating presidente. Matalino siya, alam niya ang ginagawa niya. Napilitan lang siyang ilagay si Sara dahil sa Uniteam. Eh, yun naman pala, bakit napilitan? Hindi ko naman sinasabing hindi alam ng Pangulo natin. Ito lang pong malinaw ha, tayo po ay nakikiusap. Kailan tayo makikiusap sa Pangulo natin? Kailan natin ipaparamdam sa kanya? Napakaswerte nga natin ang Pangulo nakikinig. Nakikinig ang Pangulo kung kayo ho lagi nakasubaybay sa atin. Magmula pa ng campaign period, ha? Ilan na po yung kinontent natin, pati sa security details niya, na idinidiscuss sa akin ng anak ng kauna-unahan niyang PSG, nakasama niya pa sa London nung nag-aaral siya. So, pag dinidiscuss ko, nakikita ko yung pagbabago, sinusunod nila. And they confirm ng mga taga BBM HQ na nakikinig nga sila sa vlogs natin, naka-monitor. 'Di ba? And then recently, oh, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo ay mag-comment kayo dahil binabasa nila 'yan, mino-monitor nila 'yan. Hmm. 'Yun ho ang magagawa natin. Nanalo na tayo, 'wag na po tayong ngumanga. Iparamdam natin sa Pangulo. Kulang na lang kasi magtanong ang Pangulo sa atin ng direkta eh. Ano ba gusto ng taong bayan? Pag ginawa niya po kasi 'yan, ang mangyayari nito, kakantyawan siya na parang ano ba, wala kang sariling pag-iisip. Ang Pangulo, sabi niya nga, ito nga nagsisignify dito eh. Lahat ng mga sinasabi, kinukonsider niya. Needs. Oh. Of course, there are many calls for the new secretary to be an educator. There are many calls for the new secretary to be an administrator. There are new calls to be a historical professor for all of this, and they're all valid concerns. That's what education is all about, and that is why. And I've gone through so many CVs. Marami tayong magagaling. It's the 'Di ba? Maliwanag sa Pangulo natin. That's funny. Sabi, si Rita Gadi, correction lang po, di siya pro-China. Maaring yung mga kasama niya sa channel niya pro-China, pero hindi siya. Kita mo naman hindi siya nakikisali sa pagpo-promote sa agenda ng China. Okay, I stand corrected kung ganun nga. Kasi nung matsyempohan ko doon sa programa ng GNTR, naku po, doon ako nadismaya. Yun. Okay, thank you, Jude Comine. Pero again, dapat po ang maging basihan natin, may background pong maigi, malalim ang kaalaman dyan po sa basic education. Ibig sabihin ng basic, elementary, high school, senior high. Okay? Kasi ang susunod po na DepEd Secretary, napakarami niyang kailangang itama sa ginawa ni VP Sara. Marami siyang kailangang habulin. Mismo nga one time doon sa Congress nung nag-cover kami, wala lang si ano rito sina Go Philippines saka sina La Itera. Anong sabi doon? Ang bagal ni Secretary. Ginigisa-gisa sila ng mga kongresista. Isipin nyo ha, ang utos ng Pangulo, ibalik sa dating pasukan ang petsa ng pasukan. Okay, we need 5 years. What the heck, 5 years? Kung ikaw talagang may kakayahan ng Deputy Secretary, you can say, no, nagawa ng tatay ko yan in 1 day na binago yung in-adjust yung pasukan ng pandemic. Bakit kailangan nating paabuti ng 5 years? Make it this year, June. 'Di ba pwedeng ganun petsa lang ang babaguhin, di mabago. 5 years ang kailangan. Bakit? Para matuto muna yung Deputy Secretary. Tapos merong mga ibang kailangang mapirmahan para magawa na, hindi pa rin napipirmahan. Bakit? Hindi nga po kayang mag-review. My God, ang gawa ng mga tauhan, sus Mariosep. Pero marami ho dyan. Okay, hindi po natin alam kung ano yung background ni Yusek Powa. No? Alam ko attorney si Powa Pero
Again, ang sa akin lamang po, tingnan po ng Pangulo, pag i-present niya sa taong bayan, 'di ba? May background sa history, mayroong extensive knowledge and understanding sa bawat hibla ng basic education. Kasi ho, ang basic education ang kailangang mapaangat, 'di ba? Plus, i-ando nila etong tawag dito, etong ano ba 'yun? Anong pangalan, Cory, nung kina Sara Duterte sa EDUC na 'yun, yung 10 years lang? Kung K to 12 yung dati, pinalitan nila. Ano nga ho pangalan nung ano na 'yun? Um, Ano ba 'yun, makulit curriculum? Ginawang 10 years, pinaatras tayo. Oh, 'yun dapat i-undo nila 'yun. Langyang buhay ito, experimental, experimental ang buong Pilipinas, my God, 'di ba? Sabi ni Makabayan, hindi ako naniniwala na si Rita Gadi ay pro-China. Marcos supporter siya. Yun din ang alam ko dati, Marcos supporter. In fact, sa kanya ako nanonood dati, pero mag-campaign period. Before mag-campaign period. Dahil sa mga kwento na about Marcoses, Aquino, and Aquino pati ng mga NPA. Okay? Pero ang tanong, ano ba naging background nito sa education? Sa akin lang, ayun, matatag curriculum. Okay. Ang sa akin lang ay yun pong meron talagang basic po, basic education. Huwag po tayong malito. Kailangan po kasi natin, ang education po natin dito ay basic. Mula kinder hanggang senior high school. Yung senior high school ang inaalis pa nila. Tapos college. Okay. Ang kailangan po natin yung nasa first level. Kung eto super galing po rito sa college, ilalagay natin dito, baka ho magkaroon ng mismatch, 'di ba? So aasa na naman doon sa mga subordinates, 'di ba? Kailangan ng pangulo matagpuan po yung taong kung sino 'yan. Tingin ko naman alam na ng ating presidente kung ano yung criteria. Kailangan na lang ng presidente natin ay malaman po kung ano ang saloobin ng taong bayan. Sa akin lang, no to politician. Kung pipili siya ng politician, dapat po meron po talagang malalim na pitak sa kanyang puso at ginawa para isulong ang paglago at pag-unlad ng kalidad ng ating edukasyon. Okay? So yun lang. Kaya aking panawagan sa ating Pangulo ay please lang po, Mr. President, wag naman politiko ang ilagay. Wag niyo sundin ang suggestion nito ni JV Ejercito, nito ni Chis Escudero, 'di ba? Wag niyo sundin. Mm.